nakita ko nga po sa sir na may katabing lalaki. Para po kami mag-usap, sir, kinuha ko po yung cellphone niya. Umuwi ka sa bahay mo. Opo. Ginawa mo yung para sumunod siya sa'yo. Opo, yun nga po, sir. Na nangyari, barangay ang dumating. Opo. Dito po nagreklamo yung babae. Wala pa naman po 24 oras. Hinabol po ng mga tanod. Yung pala bahay na nila yun. Anong kaso ninyo kay Jeffrey? Pumunta po dito. Sabi gano'n babalik na po yung cellphone. Hindi ba binalik, sir? Hindi binalik. Binalik mo ba ang cellphone o hindi? Hindi, sir. Anak ka ng... Isasauli mo yan o hindi? Sasauli ko po, sir. Isauli mo yan. Kapag hindi pupunta ako, tuktukin kong ulo mo. Hindi ako nagbibiro. Nakita na ho ba kayo ng tanod na nag-ala akyat bahay ang dating ng kalang sistema? Imbes na sa pintuan, sa bintana, dumaan. Dahil sa kagustuhan daw nilang mahuli ang taong inarereklamong nagnakaw daw ng cellphone. Sa pilitan daw, pinasok ang bahay nito at sa halip na sa pinto, bintana, lumusot. Parang si Spider-Man, ha? Nagarito ka ba, Biyong? Biyong, matigil na, nakil maayos. Hoy, trespassing ka, Biyong! Tila eksena raw sa pelikula ng pwersang arestuhin ng mga tanod ng barangay Ibabang Dupay sa Lucena City si Jeffrey Leda. Ako po yung humihingi sa inyo ng tulong. Sa kadahilanan po ng mga barangay tanod, kami po hinalas mag-ina rito. Inireklamo raw sa barangay si Jeffrey ng kanyang dating live-in partner na si Arlene sa pagnanakaw ng 20,000 pesos. Masakit ang likod ko! Trespassing kayo, ha? Andiyan kayo sa bahay ng ibahay, ha? Hindi po ako sumama dun sa mga barangay tanod dahil wala naman po silang warrant of arrest. Ayon kay Jeffrey, hinaras at sapilitan daw siyang inaresto ng mga tanod. Ako po'y natutulog. Yung dalawang tanod dito po dumaan sa bintana. Ang pangalan po nung isa ay si Virgilio Digala alias Piyong po. Si Piyong Digala, hinarap ako, pinalo po ako dito sa balikat. At tamay din daw si Rosa Leda na nanay ni Jeffrey at isang PWD. Sana po ay mabigyan niyo po ng lunas tong aming problema. At kami naman po ay walang ginagawang masama sa kanila na bigla na lang po nila kaming harassing. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Jeffrey, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir Ben. Kailan nangyari itong pagsugod ng tanod sa bahay ninyo? Pinagpapalo, nakita ko parang pinapalo ang nanay ninyo ng Opo, nga. batuta. Ngayon po, July 27, Okay. nangyari po itong pangaras po sa mga barangay tanod. Nangyari ito ng 27 ng Hulyo, ang unang insidente. Anong oras? Gabi po, sir. Anong oras na ng gabi? Mga amigit ko mulang, sir, mga hating gabi po ng alas 12. Ano daw ang dahilan kung bakit pumunta ang mga tanod ng hating gabi? Anong pakay nila? Ang nga daw po, sir, ay may kaso po. Yun daw pong cellphone ng asawa ko ay kinuha ko po. Kaya po, sir, kinuha ko yung cellphone ng asawa ko para mag-usap lang po kami, hindi po usap barangay. Ang ginawa naman po ng asawa ko, sir, ay tumawag po ng barangay tanod. Yun nga pong nung gabing yun. Okay. Linawin natin, ano? Away ninyo mag-asawa. Kayo ba nagsasama pa ng asawa mo? Siya po napunta lang dito pag halimbawa tinatix ko po siya, ganun lang po kasi may anak pong inasikaso rin siya sa kanila eh. Kasal ba kayo? Sir, live-in partner lang po. Live-in lang. Si Arlene Alcoreza, ito yung ka-live-in partner mo. Siyang nagre-reklamo sa inyo, ikaw nagre-reklamo? Bali siya po, gawa ng nakita ko nga po sa sir na may katabing lalaki. Okay, sandali. So hindi kayo nagsasama, may sarili siyang tirahan. Opo, opo. Saan mo nakita? Sa mismong kanila, sir. Nakita mo ng mata mo or may nagsabi sa'yo? Nakita sir ng dalawang mata ko po sa bahay nila mismo. Anong oras mo nakita? Siguro sir, mga alas 12 nga po ng hating gabi. Anong ginagawa mo? Para kang manananggal nito, ah. Eh, parang kilutuban po kasi ako nung time na yun. Umakyat ka rin ng bahay niya? Doon po ako dumaan sir sa may tindahan nilang bukas po. Sa may pinto, sa bintana, o ano? Sa may po, bintana. Pumasok ka rin sa bintana. Anong ginawa mo? Sinilip mo kung may kasama siyang lalaki? Yes sir, sinilip ko po sila. Yun nga po, nakita Madaling ko nga. araw na. Sabi mo, nakita mo ng iyong dalawang mata na may kasama siyang lalaki. Saan mo nakita? Sa loob ng kwarto? Bali sir, nakahiga po sila. Ayun. Alam niya ba na darating ka? Hindi po. Anong nangyari nung makita mo? Sa sobrang galit ko po sir, na sampal ko po siya ng isa, nagdilim po yung paningin ko eh. Anong ginawa ng lalaki? Bali sir, hindi po
nag-react yung lalaki. Natakot siya sa'yo? Siguro po. Anong ginawa nitong si Arlie na sinampal mo? Physical injury yun ah. Opo. Alam mo ba na pwede ka masampahan ng kaso? Una, trespassing. Pangalawa, physical injury, physical abuse. Mhm. So, hindi kaya nag-report siya sa barangay nung gabing yun? Siya po ang nag-report, sir. Para po kami mag-usap, sir. Kinuha ko po yung cellphone niya para umuwi po siya dito. Ang tawag niyon, pinitik mo, ayun, theft yun. Physical injury, trespassing, theft. 3 kaso mo ngayon. So, una sa lahat, ikaw nagsumbong sa akin, kaya lang ang problema mo, iho, kahit naka-live-in mo yan, respetuhin mo siya, may tirahan siya eh. Hinablot mo yung cellphone, sabi mo, kinuha mo, pareho rin, hinablot, kinuha na walang pahintulot, umuwi ka sa bahay mo. Opo. Ginawa mo yun para sumunod siya sa'yo. Opo, yun nga po, sir. Para makapag-usap po kami. Na nangyari, barangay ang dumating. Opo. Anong nangyari? Kwento mo sa akin. Dito na nga po sila, sir, dumaan sa bintana po. Pilit po ko nilang isinasama. Pagkatapos, umaawat yung nanay mo na ayaw, hinahawakan yung batuta ng tanod, ang ginawa, ang nanay mo ngayon, binaltahan, pinagpapalor, lumaban na rin ang nanay mo, ayan. Opo, opo. Dumating sila, sa pilitan kang kinuha na wala man lang imbitasyon. Yes, sir. Dito ka nagrereklamo kasi sa ginawa nitong mga barangay sa'yo, ang isang pagkakamali hindi pwedeng gawin at solusyon ang gagawa ng isa pang pagkakamali. Ikaw nag-umpisa eh. Siguro kung hindi mo ginawa to, hindi siguro umabot sa ganito. Umamin ka ng pagkakamali mo. Sa bagay, pareho naman kayo mga mali. Dapat maganda pinag-uuntog-untog yung ulo ninyong pareho eh. Hello, Ernesto Pangilinan. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon din po, sir. Si Ben Tulfo, live po tayo, sir, sa People's Television Network, sir. Opo. Ernesto, ako'y magtatanong lang sa iyo, ano? May nangyaring insidente ng 27, Miyerkules hating gabi, dito po kay Jeffrey Leda na pinasok niya yung bahay ng kanyang girlfriend. Nagreklamo bang girlfriend ito? Ako, nagreklamo po dito sa akin sa barangay. Dahil ito pong si Jeffrey, taga rito po sa Reddy. Okay. Yung pong pinangyarihan nila sa barangay 9, dito po nagreklamo yung babae. Okay, sa inyo. Ninakaw daw po yung cellphone niya, tapos sinuntok pa siya dito sa panga. Yun ang sabi po ng babae, kaya may blatter po dito na siya sinuntok dito sa panga. Ngayon, nung nagreklamo po, ay dito naman nakatira sa amin dito sa Hiwahig. Okay. Po namin nakuha po yung Jeffrey. Okay. Ngayon po, yung pagkakita sa amin, wala pa naman po 24 oras. Umaga po nung nagpunta eh. Hindi, hinabol po ng mga tanod. Okay. Pagkahapon po, nakita pumasok doon sa eskinita, hinabol po. Tapos, yung pala, bahay na nila yun. Aha, parang hot pursuit yung dumating, ginawa ninyo. May portion po. Okay. Hindi nyo alam na bahay nila yon. Huli na po namin eh. Pagkahuli po namin, tangan sa kamay, nagpapapalang, ay yung mga kapatid naman po ay hinarang kami. Okay. Minura kami ng minura. Tapos, sinasaktan daw. Hindi naman nung sinasaktan. Ang late kasi ng bahay. Nakatagas po ngayon yung lalaki. Hindi po namin nahuli. Anong kaso ninyo kay Jeffrey? Ito ba ay dinaan niya sa pulis o tatawagin nyo dahil... Tawag po dito sa barangay. Ay pumunta po dito. Sabi gano'n babalik daw po yung cellphone na ninakaw niya. Okay. Kapitan po. Alright. Po binalik. Okay, sandali lang, sir. Jeffrey, Sir. binalik mo ba ang cellphone o hindi? Hindi, sir. Anak ka ng sumbong-sumbong ka pa sa akin. Akala mo kakampihan kita. May mali ka rito ah. Opo. Katarantaduhan yung ginawa mo. Hindi mo asawa. Girlfriend mo lang. Kung ayaw sa'yo, wag mong pipilitin. Hanggang ngayon, di mo pa sinasauli yung telepono. Abay, umiinit ang ulo ko sa'yo eh. Susumbong ka pa. Parang pinabitag mong sarili mong kolokoy ka pala eh. Nasaan yung cellphone? Binenta mo? Nandito po. Isasauli mo yan o hindi? Sasauli ko po, sir. Bisitahin mo itong si Ernesto Pangilinan, Chief Tanod. Naintindihan mo ba ako? Opo. I-surrender mo yung cellphone na yan. Apo. Kasi kung hindi, tutulong ako dito sa mga tanod na to, malilintikan ka. Pasumbong-sumbong ka pa, pati yung nanay mo walang kanilaman, dinamay mo sa katarantaduhan mo. Ngayon, nagpabitag ka sa sarili mo. Kung di ka ba naman kulang-kulang, akala mo magagamit mo kami? Sinturunin kita sa susunod yan, lalapit-lapit ka sa akin, tapos katarantaduhan tong ginagawa mo. May mali ang barangay dito, pero mas malaking umpisang ginawa mo. Sauli mo yan, ha? Sauli ko po. Okay, Chief Tanod, Ernesto Pangilinan, narinig mo? Opo. Isa sa uli niya, kapag hindi niya sinauli to, Jeffrey, malilintikan ka sa akin, hindi ako nagbibiro.
Sasauli ko po. Papupuntahan kita riyan, may kasamang pulis, nagsisecure sa amin, naku, papatayin lang kita ng camera, di ako nagbibiro. Jeffrey, magandang hapon. Magandang hapon din po. Nasaan ang cellphone na pinangako mo sa uli mo doon sa kalibin mo? Sir, totoo po lang sir. Naibinta ko po dahil sa kawalan po kami ng pera at pang-abyad-abyad po. Ay, anak ka ng tipaklong. Pinitik mo yung cellphone, dinekwat mo, binenta mo. Opo. Hindi mo ba alam, pag nanakaw yan, pwede kang makasuhan ngayon? Opo, sir. Ba't mo binenta na walang pahintulot? Kawalan po ng pera, sir. At Adik ka ba? Hindi po, sir. Ba't mo nagawa yung isang bagay na hindi siya binenta mo, dinekwat mo, hindi mo maasawa to? Sana, sir, makapatawad niyo po ako at tumingi rin po. Hindi ako magpapatawad sa iyo. Okay, Arlene, nangako sa amin si Jeffrey na sasauli sa iyong cellphone mo. Ganun din natin sa barangay, hindi niya sinauli. Siguro mas maganda sa version mo naman pakinggan natin. Version mo, Arlene. Ano nangyari nung pumunta siya sa bahay ninyo? Ang ganito po kasi yung talagang nangyari. Una po, nakalak na po yung bahay namin. Na nakasusi po siya. Kasalukuyan pong naglalaba po yung aking inaanak tsaka yung kapatid po niya. Kasi po, tuwing gabi po kami naglalaba kasi po, tuwing gabi lang po may tubig dito. Okay. Yung ano po, yung mga bata na andun din kasi naintay po matatapos na po kasi maglaba yung mga bata. Nakilaba lang po sa bahay. Okay. Hindi po namin alam. Ako po, nandun sa kwarto, naglilinis po ako. Nandun din po, halos kalapit lang po, magkakaharap lang po kasi yung labahan tsaka yung aming higaan. Oo. Tapos po ako po naglilinis doon, nasa kwarto din ako, yung ama naman nila, nandun naghihintay po doon sa pagkatapos nga po matapos paglalaba ng mga anak ko niya. Hindi po napansin ng mga bata na may lumabas po doon sa may lumang tindahan namin. So, doon po siya dumaan. So, hindi naman naimik yung mga bata. Akala po siguro kilala namin. Akala po pinapunta namin. So, yun nga po, nung nakita na po niya ako, sabi ko, anong ginagawa mo dito? Sabi kong ganon sa kanya. Paano ka nakapasok? Galit na galit na po siya, may dala po siyang kahoy. Binuksan ko po yung gate. Sabi ko, lumabas ka na kasi nga po, baka po makita yan ng pamilya ko. Galit po kasi dyan yung pamilya ko. Ay, ayoko pong magkakaroon ng gulo dun sa bahay. Tapos po, nung binubuksan ko na po yung gate, akala ko po kasunod ko na siya. Siguro nakasalisi po siya dun sa kwarto. Nakuha po niya yung cellphone ko. Sabi ko, lumabas ka na. Dire-diretso naman po siya lumabas. Hindi nga ho, nagulag nga, dire-diretso po siya lumabas. Pag ano po niya, nung sa pinto, bigla po niya ako sinapak. Tapos bigla po siya nagtatakbo. Arlene, may tatanong ako. Sabi niya, may kasama ka raw lalaki at nakahiga. Kaya sa sobrang galit niya, sinapak ka niya. Hindi po totoo yun. Sinapak na po niya po ako nung palabas na po kami ng pinto. Wala naman pong kaming ginagawa nung ama nung mga bata. Ay, nandun lang po nakahiga sa kwarto. Hintay nga po. Okay. At din po yung mga bata. Hindi naman po kami mag-isa lamang. Ano ba talaga ang istorya rito? Wala po siyang anak sa akin. Nagkaroon po kami ng relasyon. Kaya nga lang po, on and off nga po. Kasi nga po yung ugali niya, seloso po, tapos nananakit po yan. Tsaka po galit na galit din po kasi ang pamilya ko sa kanya. Gumagamit ba ng pinagbabawal ng gamot si Jeffrey? Hindi po. Mainitin lang ang ulo ni Jeffrey. Siguro po sobrang seloso po kasi niya. Dahil po siguro sa kalalagayan ng buhay namin. Tapos hindi po siya tanggap ng pamilya ko. Tapos ano po kasi yung buhay namin sa kanya. Ikaw ba'y nagsampa ng kaso sa barangay? Nag-report po ako sa barangay ng oras din pong yun. Anong oras na yun? Madaling araw na? Nangyari po kasi yung pamamasok nga is around 1. So, Alauna na. Opo. Tinawagan ko po yung mga kapatid ko. Tapos ay sinamahan po agad-agad nila ako doon sa barangay nila, doon sa may Red Bee po. Umaksyon naman po sila agad. So pinuntahan po namin yung bahay ni Jeffrey doon sa Red Bee. Kasama ko po siguro po mga 7 or maligit pa po mga barangay tanod ang kasama ko. Ako po muna yung pumunta doon sa bahay. Nakita ko nga po nandun siya sa loob ng bahay. Sabi ko, Jeffrey, buksan mo yung pinto at ibalik mo na yung cellphone ko. Ayaw po niyang buksan. Hindi po niya alam may mga kasama akong barangay. Doon po kasi doon sa bahay na yun, meron pong exit window. Kaya sinabi ko nga po doon sa mga barangay tanod, makakatakas po yun kung doon tayo sa pinakang pinto. Ganun na po nangyari, nakatakas siya. Jeffrey, Sir, nasaan yung cellphone? sir, totoo nga po nun, sir, binenta ko na nga po. Sino yung pinagbentahan mo? Pangalan? Si Janjan po. Anong apelyido ni Janjan? Sir, hindi ko po alam mga apelyido nun. Pero Sa kilala mo si Janjan? Opo. Alam mo kung saan pwedeng puntahan si Janjan? Alam ko po.
Pakinggan Dito mo po ako, sa- ano? Opo. Makukulong ka. Pati yung si Jan makukulong din dahil yung mga nagnanakaw ng cellphone at bumibili ng nakaw, malilintikan yan. Etong gagawin mo ngayon, Jeffrey, uutusan kita. Puntahan mo si Jan, magsasama ka ng barangay. Si Opo. Jan ituturo ngayon kung saan niya dinala. O di Opo. naman kaya, bawiin mo ang cellphone. Opo. Sigurado ka? Opo, sir. Sigurado po ako. Huwag kang luloko-loko sa akin. May kalalagyan ka. Opo. Sa mga kapareho mo, wala akong kiber makipag-usap diretso. Parang salitang kalyo ng pakikipag-usap ko dahil ang lengguwahe mo kaya kong tapatan. Makinig ka. Opo. Sa susunod, huwag mong gagawin to, ha? Hindi ako marunong makiusap sa mga taong abusado. Opo, patawad po, Sir Ben. Doon ka humingi ng patawad yan sa kalibin mo. Arlene, patawadin mo na ako. Punta ka dito, kukunin Hoy! natin yung cellphone. Hey! Ano? Arin, patawad! Makiusap ka na maayos! Lentek naman to, parang gusto mo bang maging siga ka? Eh, may kausap mo siga na eh. Hala, take two. Makiusap ka. Arlene, humingi ako sa'yo ng patawad, Arlene. Sa anumang nagawa kong kasalanan sa'yo, ang dami na natin pinagsamahan. Humingi na po ako ng tawad, sir, sa kalibin ko po. Arlene, tinatanggap mo bang kapatawaran daw nito? Hindi ko maintindihan kung ako'y matatawa, maawa o ewan. Hindi ko na po talaga tinatanggap. Okay, hindi niya tinatanggap. Jeffrey, bukas na bukas gusto ko sa uli ng cellphone mo. Wala na maraming sat-sat, okay? Opo. Arlene, bukas ha. Gusto ko pag tinawagan ka namin, okay na ha? Sige po. Okay. Abangan! Eto, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Usapang matunto ah. Hashtag! Ipabitag mo.